Alright mga kapatid, manunood na naman po tayo ng balita at ito'y galing sa Pinas News. Nasa description niyan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa Pilipinas kung mahal. Ito po ang title, Bagong ES Ralph Recto ginisa ng media sa mga giniling pork ng approved budget 2026. Ito na nga yung sinasabi ko mga kaibigan. Hindi pa nga nare-resolba yung budget sa 2025, meron na naman silang paghahati-hatian para sa pondo daw sa Pilipinas. Ito ang masakit sa atin. Binabaliwala tayong mga Pilipino na nagtatanong ano nang nangyari doon po sa flood control at sa mga iba pang budget na tinatanong ng mga trilyon-trilyon, nasa na ho yung mga yon. Tapos magugulat kami, pinirmahan na. Bagong budget na naman. Kung ganito rin kalalaki ang budget mula nung una siyang naupo 2022, 2023, 2024. Tama ba? 2022? Correct me if I'm wrong. 2024, 2025. Then 2026. Budget na naman, bago na naman. 'Di ba? Ngayon, ang tanong, may nakikita ba tayo? Meron ba tayong mga big project na nakikita? Kung hindi pa matatapos yung tulay doon po sa Davao City, wala siyang ipagmamalaking big project. Magpasa hanggang ngayon, wala naman talaga. Alam nyo ako nung panahon po nung pandemic na yun pero after nung pandemic na pwede nang lumabas, nakikita ko meron ng north to south na tulay na dating babiyahihin mo mahigit 10 oras o lagpas pa 10 oras yon. Ngayon, mababiyahe mo na lang ng mga 5 oras, yung mga ganong mga tulay na galing po sa Duterte administration. Ngayon, tayo, 3 taon na, mag-4 na taon na, 4 na taon na ba, tama? Wala pa rin tayong nakikitang mga big project na pwedeng ipagpatuloy ng mga susunod sanang administrasyon o matuwa man lang tayo. Doon lang sa flood control, ang laki na ho ng mga nakawan. Tapos ito, bagong budget na naman. Panoorin ho natin ito ng sabay-sabay. 2026 National Budget, nilagdaan na. Formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Malacanang ang General Appropriations Act para sa fiscal year 2026. Ang paglagda sa 6.793 trillion pesos national budget ay patunay sa kolektibong tugon ng ehekutibo at lehislatibo upang maiangat ang pamumuhay ng taong bayan sa ilalim ng administrasyon ni Nakabulol-bulol na si Auntie Claire Mukhang excited pinirmahan na. Mukhang malaki-laki No? Pangulong Marcos Jr. makakatiyak ang mamamayang Pilipino na ang 2026 budget ay tapat, masinop at tumutugon sa pangangailangan ng lahat. Wow! Wow, tapat. 2026 budget, tapat. Wow. Bakit yung 2025, 24, 22, 23, etc. Hindi ba naging tapat yon? Tanong lang ho nagtatanong lang. Ang dami nyo ng kurakot dyan, maawa naman kayo sa Pilipinas. Then, Pinas News, nasa description niya. ABS-CBN. Hi, sir. Sir, I understand that you will be publishing the GAA soon, but one contentious issue in every budget is the President's confidential funds. How much is the President's confidential funds under the 2026 GAA? And how much is the difference, whether higher or lower, compared to the previous confidential funds? Okay. So, let me just get Ganda ng tanong. exact data. Sorry. Okay. For confidential intelligence fund, okay, there's a total for 2026. There's a total of 11.8 billion based on the GAA, okay, and 2026. So it increased or decreased from the 12.120 billion that is coming from the 2025. So bumaba actually by around 302.2 million pesos yung contingent, rather confidential intelligence fund. Sir, It's for the total. Sir, despite the 302.2 decrease
11.8 billion is still a huge amount that will not be liquidated as thoroughly as regular line item budgets. How does the palace reconcile that kind of seeming irony when the president promised a more Agoy. transparent, a budget that will be more judiciously spent? Okay. Well, we just have to follow what is in the joint circular with the DBM and JCOA. So we have to follow those rules and regulations. That is the basically that we follow in terms of the accountability or accounting of the confidential fund Tuloy-tuloy na natin. and intelligence fund. And also, per our general provision, we need to report that to House of Representatives and Senate at the same time from the Office of the President. So it will be monitored accordingly. Okay. Yung 11 billion na nabanggit, hindi lahat yan Office of the President. Yeah. It's a total, sir. Thank you. Total. Thank you, Sec. Okay. Sir, for the OP alone, okay, how okay. much? Okay, for the OP alone, the same level as in 2025, that is around 4.5 billion pesos. Ang laki. 4.5 billion. Tapos walang nagtatanong kung saan napunta yun. Samantalang kay BP Sara, 120 million. Million lang ha. Pero malaki pa rin naman yun. Tinatanong nila. Pero may sagot naman na yung COA. Nandiyan dyan naman na yung paliwanag. Napakalinis naman na. Wala silang pakialam. Basta gusto nilang pasamain si BP Sara. Pansin nyo yun? Pero ito, bilyon ang budget. Pero walang nagko-question ng mga kaalyado nila. Bakit? Kasi ang bait-bait niya. Lahat ng aking hilingin dito matanggi. Parati siyang nakahalik sa aking pisngi. Ako'y shock. Araw-araw sa ginawa ng Diyos. Grabe ang pangungurakot na nangyayari ngayon. Sir, same question. Bakit po hindi significantly binabaan when the public is clamoring, has been questioning the Agoy. spending of the confidential funds, has been clamoring for a more transparent budget? Bakit po hindi significantly tinapyasan? Go, sir. Hindi, pwede, ang galing nito magtanong. Hindi ba pwedeng tanongin nyo, bakit kay BP Sara inuungkat-ungkat nyo, pero bakit tong presidente hindi nyo inuungkat? Yun yung convert na tanong no, para sa akin. I think it is transparent in the sense that the OP reports directly to the Senate President and to the Speaker of the House. Okay, ninanam. Munggo. Transparent. Pero saan pinapasa? Base sa aking pagkakaunawang makitid na aking utak. Saan pinapasa? Yung liquidation or kung paano ba mapatunayan na ginamit ng maayos? Kanino? Sinabi niya kay Romualdez? Kay Speaker? Sino pa yung isa? Anak ng teteng kay School Bukol. Wala. Kung ganito ang Pilipinas nating mahal mga kapatid. Napakadaming tanong dyan na nahihirapan sila. Alam nyo, mabuti na lang may mga ganyang tanungan. No? Naririnig natin yung mga sagot nila na para mapapatawa ka na lang. Pero doon sa mga anga-anga pa rin at sumisip-sip pa rin kasi nga binayaran sila, bahala kayong masunog sa impyerno balang araw. So okay, wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood. Good trip nyo ng katulad ng ganito, reaction video. Ito po ang X-Crew na Ngayon Day TV. Maraming salamat po sa inyong panonood. Palike naman ang ating video. Maraming salamat po and break it down. Oh my God, we're back again.